Isa sa naisip ko mga bossing sedisyon, no? Isa sa naiisip ko sedisyon, mga kababayan. Paano 'yun? Tapos ang gagawin nila mga bossing kapagka yung siyempre ayan, rinig na rinig po natin lahat. Sasabihin nila, "Oh, ginigipit ng gobyerno ang etong si Pantaleon Alvarez." 'Di ba? Ginigipit ng gobyerno. Yung mga pa-victim nilang mga dahilan po mga bossing, wait, ano daw? May nag-message kasi, eh. So ano tingin niyo mga bossing? O eto, basa tayo. Sedisyon ay kapag, may giyera lang sabi ni Happy Dragnil, oh. Jerry Coryo, dikitan ng mighty band ang bunganga nila Boss Mark para hindi sila magngangawa. EDSA 86 has divine intervention. Mausig by the name is devil by itself. I did not vote for BBM but Philippine sovereignty and Filipinos are at stake dito. No more Duterte in Philippine government. Ayan. Sabi ni Antonio, Adorna, good morning, Sir Mark. Alam nyo, sir, nabudol si Gob. Yun nga yung pagkakaintindi ko, sir, eh. Yun yung pagkakaintindi ko na tipo bang, sige, magtayo tayo, umpisahan natin itong rally-rally na ito. No? Tapos sasabihin natin, ikaw yung tawag dito, ikaw yung magiging topic. Kakarampot lang yung kay Gob, eh. Karamihan, kundi yung pulboronic, karamihan kundi pulboronic, yung ano pa ba? Puro kasiraan ng gobyerno, eh. Di po ba? Tapos yung pobreng gobernador na nag-aantay nung time niya, wala. Kakaunti lang ang naibigay kasi syempre kailangan magpasikat ng mga tatakbong senador. Kailangan mapansin yung mga tatakbong senador, mga kababayan. Tuloy natin. At sana lumabas ang supporter, loyalist ng mga Marcos, ipakita natin sa kanila ang kayabangan nila. Nako. Kailangan po dyan mga boss kapag tayo ang lumabas, Quirino Grandstand ulit. No? Tapos sasabihin naman ng mga vlogger nila, mga binayaran niya mga umattend dyan. Iisa po ang litanya nila. Kapag hindi nila kapanalig o kapag hindi nila kakampi o hindi agree doon sa mga sinasabi nila, sasabihan ka, bayaran ka, eh. Matalang wala pa ding nakakarating sa akin, ano ba yan? Yung kumbaga yung kita lang nung mga negosyo natin yung dumadating, Di po ba? Iniwan pa nila sa ere si Gob. Yun pa yung isa pong napansin ko, Ma'am Rose Ann. Habang nagsasalita yung governor na sana nasa kanya yung spotlight, nag-uuwian na yung tao, hindi na pinapansin si Gob. Sabi pa ni dating Pangulong Duterte, pagkatapos kong magsalita nito, mag-uwian na tayo. Yung governor magsasalita, biglang nagpa-uwi na. Isa din po sa nakikita ko doon mga bossing, kaya nabanggit ng ating Pangulo yon, ng dating Pangulo mga boss. Siguro katandaan niya na, pagod na din po siya, eh. Na hindi na siya dapat nandiyan mga bossing. No, na dapat sana namamahinga na siya. Although sige, involved na siya. Involved pa din siya sa politika. Pero alam niyo yun, kailangan kong pumunta doon. Kundi ako pupunta doon, baka yung 100,000 na naging 6,000 baka mamaya 3,000 na lang o 2,000 na lang ang dumating diyan. Kaya kailangan pa din po ng presence nung dating Pangulo. Nakakaawa na po. Kaya yung salita niyang pagkatapos nito magsiuwian na tayo. Pagod na yan, no? Makita mo nga doon sa video mga kababayan, parang tutumba na nga din po, eh. Ma'am Nenitas Vlog, salamat po sa inyong super sticker. Ayan. Alvarez, sumuporta kay Lenny nung nakaraang eleksyon. Ngayon, balik sa mga Duterte na naman. Likas na balimbing o traidor. Pero yung ganon mga boss, isa din yan, no? Isa din po yan sa lalong
imposible na mabigyan sila ng mga susunod na ano, ng mga susunod na mausig, na mabigyan sila ng kumbaga ng permit para ganapin yung mausig. Kasi makikita po 'yan, eh, at malalaman kakalat po 'yan mga bossing, 'no? Yang paghihimok ni Alvarez na kumbaga pabagsakin ng gobyerno, kakalat po 'yan, makikita po ng gobyerno natin 'yan mga kababayan. Oh, 'pag nakita nung mga pupuntahan nilang mga mayor, 'pag nakita nung mga pupuntahan nila at magpapaalam sila para sa pang-apat na mausig, matik 'yan, "Ay hindi puwede dito 'yan, pro-government kami." Hindi puwede ang mga ano, diskarte niyong sedisyon, ano, mga kababayan. Grabe si ano, hindi na nakontrol yung bunganga ni ano, ni Pantaleon Alvarez. Maisog, sabi ni Bagong Lipunan. Sabi ni Ma'am Rose Ann, lagi na lang nila sinasabi na bayaran. Ayan. Sa tagal kong nag-rally noon, panahon na tinakas nila si Apo, nagra-rally kami pero wala kaming natatanggap na bayad kahit pamasahe. Eh, kumbaga inaano na lang po nila yan mga bossing. Wala silang masabi sa iyo, wala silang maipanlaban doon sa sa pinaglalaban mo. Dahil po lahat ng sinasabi natin mga boss eh talagang nasa katotohanan po. Sila gagawa-gawa ng mga news, gagawa ng mga peke para kunyari okay sila. Kagaya na lang ng 100,000 nila. Si 6,000 lang daw po. Oh. Ngayon, dahil nga peke at hindi nila pwedeng ibalandra, ang sasabihin lang nila, bayaran ka. Gano'n, bayaran ka. Magkano bayad sa'yo? Kanina nga nang asar ako eh. Pinost ko yung ano, niluto ko dito. Oh. Ano? Sabi ko, dinner. Oh. Dinner. Galing sa bayad. Malay ba nila kung saan galing bayad yun? Eh, pwedeng bayad sa YouTube. Pwedeng bayad doon sa negosyo ko. Pwedeng bayad doon sa negosyo sa Pilipinas. Oh. Tapos yung mga uto-uto, yung mga gullible. Tingnan mo, umaming ka na, bayaran ka. Mahina talaga mga kokote, ano mga boss? Ano? Karamihan sa kanila mahihina yung kokote, mahihina yung ano, yung utak. Iiwanan ko kayo ng tanong na ito mga kababayan, kay Pantaleon Alvarez. Ano sa tingin ninyo, no? Bago tayo sumunod dun sa next topic. Ano sa tingin ninyo mga bossing? Etong isinigaw ni Pantaleon Alvarez na humihimok, no? Nung mga kasundaluhan, mga kapulisan, ano sa tingin ninyo? Meron ba dapat panagutan sa batas si Pantaleon Alvarez? Dahil para po sa akin, no? Para po sa akin, eh, sedisyon yung kanyang ginawa, mga kababayan. Eh, hindi po uubra yan, mga boss.